Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Lakas loob pong lumapit sa KP ang 30 janitor para isumbong po ang kanila pong ahensya. Taong 2010 na umpisa magtrabaho sa The Clean Company Incorporated. Ito pong sila Larry Juanico at Rafael Bergonio, pawang 31 years old. Habang si Rafael Cortes naman po, 52 years old. 2011 po pumasok bilang janitor. Pero simula raw na magtrabaho po sila, ni isang kusing, wala raw inihulog po sa kanilang mga benefits tulad po ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Na dapat po continuous po ang pagbibigay po ng kontribusyon. Ang masaklap, may monthly deduction daw ho ang mga ito sa kanilang sweldo. Nakikita ho yan sa kanilang pong payslip. Kaya diretso na ho natin tanungin, ito pong masisipag na mga janitor. Hirap ang trabaho ng janitor, di ba? Magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi po. Oo. Paano ninyo nalaman na itong kumpanya nyo, itong The Clean, clean pa naman sila, no? Hindi pala malinis ang record nila. Paano nyo nalaman? Nag-check ba kayo sa inyong record? Nag-verify kami, sir. Okay. Tapos anong na-discover ninyo? Yung sa akin naman, butal-butal. Okay. Mayroong walang record sa isang taon, mayroong ding 3 taon walang record. Kaya yun ang ko kasi nagreklamo na ako kasi matandaan ako eh. Oo. Tapos nagreklamo kami sa SSS sa Mandaluyong. 2 years after, wala pa rin ginagawa rin yung SSS accounting officer ron. Importante kasi yan, di ba? Ikaw, ganun rin sa'yo? Ganun, sir. Nalaman mo na walang hulog rin? May record na rin po ako sa amin ng SSS. Oo. Mahigit 1 taon na. Oo. Tsaka 7 months na walang action po. Okay, kausapin natin itong, ano ba to? May-ari ba to? May-ari ng The Clean? Operations Manager yata ng The Clean Company Incorporated. Magandang gabi ho sa inyo, sir. Jerwin Buereno ng The Clean Company. Nasa linya ba siya? Hello, sir. Sir Jerwin, ikaw po yan? Opo. Nandito ho yung tatlo ho ninyong mga masisipag pong mga janitor. Nirereklamo ho inyong kumpanya dahil hindi daw ho kayo nagre-remit ho na kanila pong kontribusyon? Actually, sir, yung sa contributions namin, meron naman kaming bayad. Okay. Ang problema po is hindi naman siya nag-a-appear doon sa posting para sa SSS. Hindi nag-a-appear saan ho? Doon sa posting po. Paano ho yun? Imposible naman siguro mangyari. Parang sinisisiw ninyo, yung ahensya ho natin sa gobyerno ang may problema? Meron po kami, sir, kopya na 9.8 million na unposted amount from SSS. Oho. Ngayon po, yung aming department, Claims and Benefits Department, is nakikipag-coordinate sa SSS, sa branch namin dito sa Mandaluyong, para maayos yung posting nun. Hindi. Inaamin ho ninyo na may problema rin po talaga. Hindi, sir, kasi kung, Oo. halimbawa, ikaw yung employer, Oho. nagbayad ka, hindi pinosting SSS, so hindi natin masasabing hindi kami nagbayad kasi may payment kami. Sandali, sir. Paano hindi nila na-ipopost? Na-check nga ho ng tatlo ho ninyong mga trabahador ho dito, sir. Na wala daw hong... Ang sinasabi nga namin sa kanila is, hintayin lang nila na maiayos ng SSS yung filing system, yung posting system nila, kasi yung sir ang problema. Oo. Yung posting system, like meron po kaming SBR at saka R3. Okay. Yung po yung mga proof of payments, nagbabayad kami sa bangko. Ngayon po, sir, yung pag-posting ng SSS para mag-appear doon sa pangalan ng 3 tao na yan, yun na nagkakaproblema. Medyo hindi po ako bentang-bento doon sa inyong pong paliwanag. Sir, si Alex Santos po to sa Kilos Pronto tayo. Tayo po'y napapanood po sa PTB4. Sa telebisyon po ng bayan. Tayo ngayon? Opo. Gusto sana namin makuha ang side doon ninyo. Parang hindi ako bentang-benta doon sa inyo pong paliwanag na imposible ho, ang may kasalanan ho dito na hindi nagpo-post po na inyong pong mga kontribusyon ang mga ahensya ng gobyerno. Naku po, baka kayo po'y balikan ho na itong mga ahensya sa gobyerno. Sir, meron po kaming papel na galing sa SSS. Ano sinasabi ho? Sila po yung nagbigay sa amin ng kopya.
Anong sinasabi ho? Nakompleto kayo ng kontribusyon? Ang sinasabi sir nila, ito yung mga unposted amount Mhm. na hindi nila naiayos nung time na mga nakaraang taon. Oh. Parang hindi So naniniwala ngayon, we are connecting with the branch Okay. na Ganito. maiayos tong uncollected amount na to. Oo, Jerwin, nandito yung tatlo. Pakinggan natin kung sila ba'y bentang-benta ba sa paliwanag mo. Go ahead. Ikaw. Ako sir, matagal na ako nag-verify niyan sa ano ko, sa SSS ko. Tapos nagreklamo na ako sa Mandaluyong SSS accounting officer doon. Puro sinabi inayos lang. May record ako na 2015 ako nagreklamo. Hanggang ngayon walang linaw kahit paliwanag. Bakit ganon na Mr. Jerwin, laging sinasabi niya inaayos pero wala naman palang ayos? Yun nga sir ang ano natin eh. Kasi kami, sa amin, wala kaming control over sa SSS. Ganito siguro gawin ho natin. We will give the necessary documents, pero yung sa SSS, sila yung gagalaw sa loob. Okay. So I have no control over them. Sige ho. So sinasabi nga namin sa mga tao namin na ganyan, magpunta kayo dito at bibigyan namin kayo ng proof of payment o yung documents na kinakailangan na ipinapakita sa SSS. Okay, ganito Jerwin ha. Dahil yan ang paliwanag mo, itong tatlo, papupuntay namin ito sa Department of Labor, kasama po ang SSS, itong Pag-ibig, at the same time, ito pong PhilHealth, at doon tayo magkakaalaman kung talaga ba hong tama yung sinasabi ho ninyo. Pag kayo po'y mali, ay naku po, baka magsara na ho kayo. Eh, ang mas maganda talaga sir is pumunta sila dito para magkaintindihan. Sinong sinasabihan nyo po? Itong tatlo? Yung mga tao namin sir. Oho. Kasi wala naman tayong masasolve na problema pag puro tayo complain eh. Ngayon, kung pupunta sila dito at mag-ayos tayo, mag-aayos. Alam mo, Jerwin, kaya ho sila pumunta ho dito sa Kilos Pronto, kasama ko po si Ben Tulfo. Ang kanila lamang ho, hindi ho sila magko-complain kung wala hong problema. Di ba, sir? Opo. Oo. Ay, ang problema nga natin sir is hindi lang naman kami ang namumroblema. Actually, namumroblema kami kasi yung 9.8 million is a big amount of money para maipos sa kanila. Sir, sandali lang. Ito, si Ben, kasama ko. Sir, alam nyo, pinakikinggan kita kanina, ano? Parang lumalabas sisi mong SSS. Yung bang Sir, gusto mayroon na po kaming naunang kaso sa ibang TV station. Sandali lang, sir. Sandali lang, ano? Wala akong pakialam doon sa mga kaso yung sa ibang TV station. Kami, hoy, gusto namin solusyonan lang to. Nasa istasyon ho kayo ng gobyerno. PTV4 ho to. So, kung sa ibang istasyon, parang pwede nyo hong ganyan, gobyerno ho to. Ang SSS ho, gobyerno rin ho yan. Minamanage din ho yan. Ngayon, para sa akin, parang sinasabi mo, kung pinakikinggan kita, sabi mo ay Alex, ang problema sa SSS. Nasa ere ho tayo. Pwede hong gamitin to na parang gusto kong sabihin sa'yo, ito'y pwede nating ilabas to, na parang sinasabi, pakiulit-uli na ang kaninong kasalanan sa SSS at wala kayong kasalanan dahil may proof of payment kayo. Yun ho bang akin naririnig? Hindi ko sa SSS, pero yun po yung katotohanan. Hindi, yung sabihin. So, in other words, Kaya po kami nung papel na galing sa SSS na meron kaming 9.8 million na unposted payment. unposted ho yan. Yes, sir. Wala ho ba kayong kulang kaya nung araw unposted because baka may magulo ho yung inyong pagbabayad? Baka mga butas-butas yun. Ibig sabihin, may laktaw-laktaw? Kaya namin ngayon yung sistema. Okay, sir. Kaya ako sinasabi, unposted, kasi baka magulo yung mga naunang sistema ho ninyo na hindi nyo pwedeng isisi sa SSS. Baka ang pagkukulang sa inyo, kaya hindi pa nila ma-post kasi hindi ho magre-reconcile yung mga posting nila sa sinasabi ninyo. Kasi lalabas, baka meron pa kayong balanse. No, Hindi kaya. Parang hinahabol nila yung mga problema ninyo, sir. Hindi ho ba, sir? Yes, sir. Yeah. Nato po kami doon sa status na reconciliation with SSS. Ayun. Ngayon, ang ibig sabihin ng reconciliation, it's a settlement. Na meron kayong... Inaayos po namin, sir, yung mga record na sinasabi ng SSS. Okay, sir, sandali lang. Naintindihan ko na. Kayo ang may problema, pinagbibigyan kayo ng SSS to reconcile yung mga kakulangan ninyo para maayos, sir. Yun ba? Kasi para ma-post ho yan, hindi basta-basta nagbabayad kayo, baka may i-post nila sa mga panahon na hindi naman nauukol sa ngayon, magkakaproblema nga. Iba ho yung... Yun inaayos namin sa ngayon. Ayun. Kaya inaano namin yung mga tao, kung ano man yung nagiging problema nila, is pumunta dito at dito makipag-ayos. Ay, sandali muna, sandali.
Alam nyo ba kung bakit lumapit sa amin? Dahil alam tiwala ho sa inyo eh. Niloloko nyo sila eh. Ganun ho ang dating eh. Kaya wag na ho kayo maglilinis-linisan. Natatawa lang lalo ako sa iyo. Mabibitag namin kayo dyan eh. Eh kayo may problema. Alam niyo ba may problema kayo? Hindi may post ng SSS because you have to settle yung mga accounts ninyo, Delinquency. discrepancy or delinquency. Sa inyo ho yun. Wala sa SSS. Ayaw ng SSS magkaroon ng basura kasi baka maghalo-halo ho yung bayad ninyo ngayon doon sa mga nakaraang account ninyo, sir. Ngayon naintindihan ko na. I-advance nyo na lang yung mga tao na nagreklamo sa inyo. Sandali muna, sir. Lumiiwas ka eh. Ang ibig kong sabihin, pakinggan mo na lang to. May problema kayo sa nakaraan, iba ngayon sa kasalukuyan. Para ma-reconcile yan, aayusin, kaya hindi pa napopost kasi magulo ng konti. Ngayon, lumapit yung mga tao, hindi nyo papaliwanagan. Kasi ganun din ang sinasabi ng SSS, malamang siguro mayroon kayong sinasabing settlement ngayon, maging mabait sa inyong SSS. Ano po ba yung tao na hindi kino-complain nila na wala daw... Anong taon ang problema ninyo noon, sir? Sige, gusto nyo baka lalabas ngayon. So, kailan ho, anong taon ho kayo nagka-problema? Huwag ho natin tingnan ngayon. Sa SSS po? Oo. Anong year ho yung nagkaka-problema kayo sa SSS na hindi lumalabas kung kaya't medyo nahuhold muna yung binabayad ninyo pero nandyan lang naman yan. Hindi lang malaman kung saan nila ipopost. Baka nagka-problema ko sa inyong record keeping, sir. Sir, we have records na binigay sa amin dito ang SSS and it will prove na yung payments namin. Yes, meron nga kayong payment, sir. Pero ano yung problema ninyo nakaraan na hinahawakan nilang kasalukuyang payment ninyo? Meron ho kayong problema sa nakaraan siguro, sir. Kaya hindi... Yun lang sir, hindi ko alam kasi... alamin mo muna bago ka magsasasat. Kasi mapapahiya ka. Sir, Kasi alam mo, sir, nakikita ko, sir, ganito na lang, ano? May problema kayo sa nakaraan. Kasalukuyan, wala na siguro. Kaya lang magkakaroon ng effect ho yan sa mga kasalukuyan empleyado. At hindi namin sinasabing hindi kayo nagbabayad. Aminin nyo, may problema kayo, kaya ayun, medyo nagkakaroon pa ng sinasabing problem sa posting. Make-up. Yun ba, sir? Dito, without knowing all these documents na kinakailangan isagot ko sa inyo, tapos hinahatulan nyo na kaagad ako. Makinig. Sir, makinig ka, no? Alam nyo, merong programang SSS na ilalantad yung mga delinkwente at yung ibang mga medyo, ito yung programa naman na bibigyan sila ng parang parangal sa yung mga nagbabayad. Asa ang karoon? Tayo ng documentations na pag-aharap-harapan. Okay, sige, ganito na lang, Kasi ano? opinion po na opinion hindi naman po natin masusolve yung problema eh. Ang problema natin dito, isolve natin yung problema with the documents available. What kind of documents do you have? What kind of documents do you have? Pasensya na po kayo. What kind of documents do you have? Hindi ko po masasabi sa inyo ngayon dito, sir. Mayroon ka bang... Sige po, magpapunta na lang kayo ng tao dito. Sige, para ganito na lang, mag-verify. sir, ano? We will give you the benefit of the doubt. Sasamahan namin kayo, magdadala kami ng representante ng SSS. At may camera kaming butal, bubuksan nyo na ngayon yan. Katuwang ho namin ng SSS. So wag niyo ho kami pinagloloko. Kung gusto niyo po, pupunta na lang. Talagang yung tao. pupunta kami sa inyo, nahamon na ako. Sige, sir. Tinatanggap ko ang hamon mo, tandaan mo Hindi, to. sir, kita hinahamon. Oh, Sinasabi bukas ko na yung bukas, pupunta kami sa inyo. Hindi po ako naghahamon sa Kaya inyo. nga, Wala naman akong laban sa inyo. Ano sabi mo? Empleyado lang po ako dito, sir. Ay, ganun Kung gusto pala. niyo, Okay, makinig ka. pag-usapan to ng- So, makinig ka. Anong pangalan na may-ari ng kumpanya niyo? The Clean. Anong pangalan? Sino nagmamayari ng kumpanya niyo? Sir, hindi ko na po kayang sabihin yung sagutin din sa inyo over the phone. Oh. So, in other words, dorobo ba ang mga may-ari niya na hindi mo sabihin kasi nakarehistro yan? Kaya naman ang tingnan sa Securities and Exchange Sige na po, Commission sir. Maraming kung salamat. makinig ka. Bago kita bagsakan ng telepono, makinig ka. Kasi una-una, nasa ere tayo. Mayos ka. Binibigyan kita ng sinasabing pagkakataon sumagot. Empleyado ka lang, kung sumagot ka, daig mo pang may-ari. Ang may-ari dito nalalagay sa alanganin kasi ikaw, satsat ka ng satsat na wala ka pa palang hawak na dokumento. Tinatanong para lihitimo, kung lihitimo bang negosyo ninyo, sino nagmamayari, hindi mo kayang sabihin, baka dorobo ka, baka ikaw yung bogus. Maraming pong salamat, sir. Hindi mo kaya, hindi mo... Pasensya ka na po, sir. Pasensya ka na po, sir. Kasi empleyado rin lang po ako dito. O sige, ganito na lang ha. Bukas na bukas, pupunta kami dyan. Sige, larga. Wala kang kwentang kausap. Period. Alisin mo na yan. Okay, ganito na lang. Simple lang to.
Nakahinga na ba kayo? May problema nga yung inyong sitwasyon. Kasi kung may mga problema sa posting, may problema ng nakaraan sa kasalukuyan. Ganyan yung mga sitwasyon sa SS. Kapag hindi na post, merong problema na Hindi sa- ganun kabilis. Yes. Hindi lang ipopost ka Saan mo yun. ibibig? Paano yung mga nakaraan? Ayun. So ngayon, kung kayo'y palawag, siguro baka umayos na sila, nagkaroon na ng settlement, areglo, kinakailangan bayaran. So gano'n lang, kasimple. Tingnan na lang siguro muna natin kasi kausap natin, empleyado lang, hindi may-ari. Kung may-ari lang yan, mangangamba yan. Dahil unang-una, may gagawin ng SSS na patakaran na malapit na ayaw kong sabihin. Okay? Yes, tama yung sabi ko nga sa kanila, para magkaalaman, tutulungan natin sila at dadalhin namin kayo sa SSS Yo. at papunta tayo ng Dole. Okay? Yun. Sige. Mhm.